Natin ngayon si Sir Julius Corpus, ang spokesperson ng TRB. Opo, Sir Julius, magandang umaga po. Sir Rod, isang magandang umaga po at sa lahat ng mga masugid niyong taga-subaybay dito sa DZXL RMN. Isang magandang umaga po sa lahat. Opo. Kumusta naman ang ginagawang paghahanda ngayong Semana Santa, Sir Julius, sa lahat po ng ating mga expressway? Sir Rod, nais po natin ipabatid sa ating mga taga-pakinig na ang ating Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa for and Summer Vacation 2026 ay nagsimula na noong pang Sabado up to ito po ay magtatagal hanggang Abril 5, yung linggo ng parating na linggo. At ang pinaka-objective po nitong ating Oplan ay para makapagbigay ng isang safe, secure, reliable, and convenient travel sa ating mga motoristang gagamit ng ating mga expressways. Kung makapagbigay po ako ng munting information tungkol sa mga nakaraang mga araw, no? Opo, go ahead po. Tungkol dito sa traffic natin sa mga expressways, ay naitala po natin, naobserbahan natin na wala pa hong dagsang paglabas ng Metro Manila ang nating naranasan itong mga nakaraang araw. Maasasaan na po sana kami, Sir Rod, na noong Sabado sana o noong Biyernes sana nagsimula na yung trek outside of Metro Manila, pero hindi po nangyari. Regular na traffic pa rin po yung ating naranasan magmula noong Biyernes sa Sabado. At hanggang ngayon po, wala pa po tayong naitatalang medyo kaiba o sa dami ng traffic. Malamang alam niyo naman po siguro ang posibleng dahilan na kaya ganon. Subalit ganun pa man, we are not letting our hands down. Ang mga toll operators natin ay buo pa rin ang paghahanda nila sa anumang posibleng kaganapan na maaaring dumagsa ang traffic itong parating na Miyerkules bukas. Bukas po ng hapon at hanggang sa Huwebes as historically, ganun po ang nangyayari for pagka-Holy Week. Nagsisimula po yan Wednesday afternoon hanggat mga after lunch of Thursday ay nagsapong dating. This time around, we may not be expecting too much traffic, but as I have said, hindi naman po tayo magpapabaya. Full deployment pa rin ang gagawin ng ating mga toll operators sa kanilang mga tauhan at sa kanilang mga equipments. Katunayan sa mga toll plazas po ay lahat yan ay open na. May mga additional personnel po para sa cash and RFID at yung barrier up system na pagka humaba ng 100 meters kailangan iakyat na yung barrier para tuloy-tuloy yung daloy ng trafiko. At may mga standby technicians para ayusin ang mga equipments or sistema kung nagkaroon man ng malfunction. Dito naman sa main line natin sa road, Opo. Yung mga kumpleto po tayo ng patrol cars, dadagdagan pa. Mga traffic management teams, quick reaction teams, yung mga tow trucks, pre-position yan. Kasama na yung mga ambulances and fire trucks na kakailanganin kung sakasakaling may mga emergencies na mangyayari. Opo. May mga counterflow measures, may mga 24/7 mechanical services po tayo dyan. Kung sakaling may kailangan ng roadside assistance sa mga motoristang inabot ng indulto ay meron din pong ganong mga serbisyo, Sir Rod. But nakikiusap po kami sa ating mga motoristang nagbabalak maglakbay itong parating na Semana Santa na kung pwede, number one, ay subaybayin ang update ng mga traffic. Meron naman po tayong paraan. Meron YouTube, FB, X na kung saan makikita ninyo kung ano ang lagay ng trapiko bago kayo lumabas. Baka sumulong kayo sa sabay-sabay na traffic, so i-schedule nyo na lamang pong mabuti. May mga advisories din ng mga natin sa mga variable method sites nila. At huwag kalimutan yung blow baguette na para alala po natin, di ba? At at the same time, sana ho, kung nagkasabay man lang sila sa sabay-sabay na at magkakaroon ng pagbagal, dagdagan naman po ang pasensya. Nang sa ganun, maiwasan yung tinatawag na road rage o yung mga road crashes na hindi na pwede naman pong iwasan. Opo. Well, nabanggit nyo kanina
Nung Sabado pa sana, inaasahan ninyo dadaksa ang mga motorista dyan sa ating mga expressway para luluwas at magbabakasyon. Pero hanggang ngayong araw, medyo yung traffic, opo, normal pa rin. Ibig sabihin, wala pa rin gaanong dumadaan sa mga expressway. At posible, epekto ito, di ba, ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At yan din ang sinasabi ng ilang mga terminal ng bus na kanilang pinaghahandaan dahil ang kanilang ine-expect maraming mga pasahero ngayon ang dadaksa sa mga terminal dahil posible hindi na ito gagamit ng kanilang mga sasakyan pauwi sa kanilang probinsya kung hindi magko-commute na lang. So ibig sabihin, etong mga may sasakyan, abay iniwan na lang yung kanilang sasakyan siguro sa bahay at nagtungo sa mga terminal. Kaya medyo nabawasan. Well, ine-expect nyo ba ngayong taon, bababa, no, yung numero ng mga sasakyan ngayong Holy Week na dadaan sa expressway? Ganun po ang possible expectation namin kasama ang mga toll operators, Sir Rod. No? Dati kasi, mga ganyan mga kapanahonan, we expect between 7 to 10% increase in traffic. Ngayon po, medyo siguro hindi ganong kalaki. Ang paring gaya ng binanggit ninyo, yung iba baka sumakay na lang sa bus, yung iba baka mag-carpool na lamang para lang po matugon na magawan din ng paraan dahil nga medyo mataas ang presyo po ng gasolina o crudo para makatipid. Siguro, ganun po ang mangyayari. Ganun pa man, hindi naman po kami magpapabaya. Ano man po ang magiging traffic na ating mararanasan itong Semana Santa, paalis at pabalik ang Metro Manila, lubos pa rin naman po ang ating paghahanda. Grabe talaga yung epekto nito, Sir Julius, no? Yung pagtaas sa presyo ng langis. Kasi taon-taon, pag dumating yung obserbasyon ng Semana Santa, ang naririnig natin sa mga operator ng expressway, yung pagtaas, no, ng number of ng mga sasakyan na dumadaan sa mga expressway. Pero ngayon, first time ba ito nangyari na bumaba yung numero ng mga sasakyan? Actually, Sir Rod, for the longest time, pagka hindi ho bumaba. Pag Holy Week, iyan ho isang one of the peak season po talaga yung Holy Week kasi mahaba po yung bakasyon. Correct. Hello? Ay naman nila sa buhay sa labas ng Metro Manila ay dahil sa mahaba nga po yung bakasyon, yung breaks from work and from school. Kung tutusin yung inaasahan natin. No? Kaya lang, dahil nga po sa ganitong sitwasyon natin sa ngayon, maaaring nga pong hindi ganong karamihan. Yun nga, sabi niyo, baka ang carpooling nila ngayon, hindi lang sa mga sasakyan, kundi pati na rin sa bus na lang sila bus pooling. Kaya timing din po no, na itong mga toll operator natin binigyan ng tulong itong ating or discount itong ating mga vulnerable sectors gaya ng mga jeepneys natin, PUBs, mga buses, at saka lalo na yung mga trucks ang discount. Nang sa ganun ay hindi masyadong maging malaking epekto. Yung taas ng gasolina sa ating kalakalan, sa ating mga bus na namamasaya at mga jeepney drivers and operators. Okay, linawin natin, Sir Julius, discount lang ang ibinigay dito sa mga pampublikong sasakyan, lalo na sa jeep at sa mga truck. Hindi po sinuspindi yung pagsingil ng toll sa kanila. Wala pong ganoon na Sir Rod, no? Ang binigay po na voluntarily na binigay ng ating mga toll operators nga bibigyan ng discount itong mga vulnerable sectors na to upang matulungan yung mga commuters din, no? Kasi may impact yan sa kanila. At the same time,
yung mga kalakalan, yung mga goods and services natin, particularly yung Oo. may essential goods po natin, magtataasan yan kung kahit paano maibsan man ng due to yung logistics cost na tinatawag. Oo. The high prices of fuel. Oo. Pero kailan ho magiging epektibo at magkano ho yung discount na ibibigay rito lalo na sa mga truck? Ano po there are at least, I'll tell you kung ito po ay may expressways na may discount or rebate, no? Yung SCTEX, NLEX, ang Star, SLEX, MCX, Cavitex, yan po ay lahat ay magagana. Mga major tollways po natin yung mga yan na dinadaanan, no? At iba-iba po kasi, it runs from 10% ang discount na kanilang binibigay. Oho. Nagsimula po yung pag-compute ng discount is yung mga travel nila starting March 23 at it will last until May 22 ang cover period po niyan at subject to review kung kailangan pang ipagpatuloy po yung discount na yan pagdating ng panahon. Opo. Well, inatasan din po ng TRB, no, ang mga operator ng expressway na ibalik yung sobrang singil sa toll. Kailan po ito maaasahan lalo na sa mga truck? Yun po, wala akong alam, no, na Okay. sobrang. Ito po yung ang amin pong butihing kalihim ng transportasyon na chairman din ng TRB at ang aming executive director na si Atty. At ang nakiusap dito sa ating mga toll operator na mag-grant ng discount para sa ating sectors na to. In order to stabilize yung commute concerns at saka price concerns ng mga produkto po natin. Opo. Okay, so walang ganon. Diskwento muna. Pero yung pagtaas sa singil ng toll, ito ho ay pansamantalang itinigil muna, Sir Julius. Temporary po yan. This is a temporary Suspended. toll operator ito. Itong discount or rebate na sinasabi. Oho. Mhm. Oo. Mhm. Kasi bago pa man dumating itong krisis, isa ito sa mga isinisigaw 'di ba, ng mga truck operators yung pagpapatupad ng taas singil sa tollway. Toll fee sa mga expressway, 'di ba, Sir Julius? Kasi it is one of their concerns at that time, Sir Rod. Yeah, Pero oo. this one is not yung acceding to their na bawasan ng toll. Binawasan ng toll because of ang pinakadahilan nito dahil nga sa pagtaas po ng cost of fuel natin at nakaka-apekto sa cost of logistics. And in fact, na malaking makikinabang po rito this time around. Yung mga trucks kasi lahat sila covered. Okay. Lahat po ng truck covered dito sa discount and rebate system na pinatutupad ngayon ng ating mga toll operators para mabawasan ang kanilang binabayaran. Kasi napaka-importante din yan Ay, consider natin yung operasyon nitong mga truck, logistic, sila kasi ang nagdi-deliver ng mga produkto. Kung tataas pa yung toll fee, tapos ipapatong mo pa yung sobrang taas ng presyo ng langis, abay yan sigurado mapupunta yan dun sa dinideliver nilang produkto, di ba, Sir Julius? Magkakaroon din yan ng domino effect. Opo. Opo. So napakalaking at magandang konsiderasyon yan na ginawa ng mga expressway na mayroon ho. Baka mayroon pa ho kayong iba pang mga impormasyon o mga programa na ginagawa ngayon ng TRB na nais nyo pong ibahagi sa ating mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng Semana Santa, Sir Julius, na sa inyo pong pagkakataon. Sir Rod, maraming salamat sa pagkakataong binibigay ninyo sa amin. Kayo ang aming katuwang, katulong
sa pamamahagi ng impormasyon ukol sa mga sitwasyon at kondisyon o mga ganapan sa ating mga expressways road, no? Lagi kaming lumalapit sa inyo kung may mga announcements kaming mahalagang dapat malaman ng ating mga motorista ang gumagamit ng mga expressways. Sa ngayon, yan ang aming pong paalala sa ating mga motorista na itong parating na paglalakbay po ninyo. Sana'y alamin niyo muna ang kondisyon ng ating mga expressways bago kayo lumabas. Kung kayo'y naka-RFID, siguraduhin yung may sufficienting load po kayo nang sa ganon hindi kayo maantala dito sa ating mga toll plazas. At kung sakasakali man pong napasabay kayo sa traffic at nandun na po kayo, ay dagdagan nyo lamang po sana ang inyong pasensya at magbigayan lamang po. Nang sa ganon, maayos, maligtas at komportable kayong makakarating sa inyong mga patutunguhan. Alright. Maraming salamat po, Sir Julius. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Rod, at sa lahat po ng ating kasamahan dito sa DRMN DZXL, lalo na dyan sa pamangkin kong kay Sijan. Sijan Corpus na kasama ninyo. Isang magandang umaga at mabuhay po kayong lahat. Na-miss ka namin rito ka Julius. Paminsan pag hindi ho kayo busy, baka pwede ho kayong bumisita rito sa amin. Dati ho kasi may programa si Sir Julius rito sa DZXL. Oo nga po, kasama sir. Natin yan. Radyo man din si Sir Julius. Po, salamat pong marami at hindi po mawawalan sa akin na ako'y kaparte ninyo dyan sa RMN DZXL. Alright, thank you very much, Sir